Hello, welcome back. So, this time naman, ikikwento ko sa inyo kung paano mag-apply ng trabaho dito sa Canada. So, pag nag-apply ka dito sa Canada, merong standard format ang resume dito sa Canada. So, ano pagkakaiba ng resume natin sa Pilipinas at resume dito sa Canada? Dito sa Canada, hindi na nilalagay ng picture. Yan. Wala nang, wala na rin sex. Hindi nilalagay ng sex. Kasi dito, any gender ay tinatanggap para to avoid bias. And then, pati family, about the family, about your height, about your weight, wala na yun, di nilalagay yun. So, you just need to highlight your experience, your education, your skills. That's it. And then, bulletproof. Bubulit mo lang yung mga bullet type lang yung mga, at least 3 to 5 ang just give us 3 to 5 roles that you did on that job that you had. And then, maximum lang ng 2 pages lang. Kahit 20 years ka nagtatrabaho, make it 2 pages lang. At siguro mo yan ay naka-PDF style. Why? Kasi, ang ATS dito, merong machine na ang AI na, ang nagsiselect. May may initial screening pang ginagawa si AI tool nila na magmamatch sa job description, at saka pa lang ikaw ay shortlisted para tawagan na for interview. So it really took 2 months. Swerte mo pag natawagan ka na nakahanap ng trabaho in 1 week. Swerte mo yun. Kasi ang process dito, so tinatapos muna kasi nila yung job posting. May posting date sila, and then meron silang end date. So, after nung end date na yun, at saka pa lang sila, yung ibang company ko na ginagawa, pero most of them are ganun. Tinatapos na yung posting date, tsaka na lang sila nag-shortlist ng mga applicants, and then, yun, initially, the talent acquisition agent or specialist will call you. Initially screening yun, phone interview. They will just text you or email you that you're invited for phone interview. So, in the phone interview, you have to bigyan mo na yung best foot forward mo. So, paano mong ginagawa? Tingnan mo yung job description. Ano yung mga niya sa job description that would match your skill set on the job, sa yung introductions, or for sure, tatanungin ka, tell me something about yourself. Yun. So, tell me about yourself. Usually, ano lang naman yan. About yourself. For the last 10 years, ano yung mga ginagawa mo most of the time. Pero mas maganda nga, kumuha ka ng something na ginagawa mo na related. Pwede kang makarelate dun sa job description. So, after ng phone interview, pag nakapasa ka dyan, mga after 1 week, tatawagan ka na for it's either in-person interview or another round of virtual interview. Pwede silang by Google Meet, by Zoom, or by Teams. Parang wala pa ako sa Teams. Parang Zoom lang na and then in-person interview. So, doon, you will get the chance, and you will get a chance to meet them, at ikaw din, you will get a chance to see yung interviewee and even the company. Sometimes, after the interview, they will give you a tour, planned tour. So, in that planned tour, mararamdaman mo kung gusto mo bang magstay, magtrabaho dun sa company na yon. So, magandang experience yon. Pero pag dumating ka na sa point na yon, at least mga ka na nun, mga 90% pasado ka na nun. Pero may 10% pa. So, hindi pa rin sure yun. Huwag ka muna mag-resign. Huwag ka muna mag-resign kapag ikaw natanggap na interview. Hanggat wala kang job offer, ay huwag ka muna mag-resign. Actually, may mga company na bibigyan ng job offer, pero yung time na yon naman, ikaw ay may chance na basahin kung ano yung mga policy, and then about the sahod mo, package, compensation package, or benefits. Yun, may chance ka para basahin yun. Tsaka tingnan mo, baka pwede kang makipag-bargain, or yung sahod na yun ay not meeting your expectation. So, sabihin mo lang.
Ganon. So, ako nga ay palipat na ngayon sa bagong company. At saka, yun talaga. Kung gusto mong tumaas ang sahod mo, ay mag-aral ka. Invest on yourself. Don't be afraid to say and to dream. Yung gusto mo ng ganitong sahod, work for it. And hanapin mo siya. Hindi madali maghanap ng trabaho dito. I am telling you, ako ay umabot siguro man ng 88 to 90 applications. Parang sa 10 ay merong isa lang doon matatawag sa'yo or mag-i-inquire about sa'yo. So, mahirap na masaya. So, talagang, minsan, syempre, isang buwan ka na nag-a-apply, wala pa. Pero, palakasan lang nun talaga ng loob dito sa Canada. And, yeah. So, sa akin, kahit na may natanggap na ako sa trabaho, I still looking forward na wag tumigil, mag-invest sa sarili. So, I enrolled now at sa isang course, nutritional management. So, related pa rin siya sa food. So, kahit anong mangyari, I have to be prepared. And dito kasi hindi dito assurance na may trabaho ngayon, bukas may trabaho ka pa. Anytime soon, pwede ka nilang tanggalin. So, kailangan mo lang maging ready sa iyong next move. So, be ready on that. Tsaka, wala kang magagawa. Kailangan mo talagang alamin mo pa ano pa yung mga skill set, ano pa ang meron sa'yo na pwede mong i-offer if you want to have a higher salary. Kasi kung okay ka na sa minimum wage lang, ayaw na mag-aral, so ang option mo ay humanap ng malaking trabaho na malaki ang sahod. Pero kung hindi kaya, you have to do double job. Lalo na kung sinimula mo nang bumili ng bahay, babayaran ng mortgage, may bayaran ka pang car. Kaya na ang simula. Nag-stress ko. Kaya before, naalala ko, after ko mag-Tim Hortons, actually, during Tim Hortons, ang trabaho ko ay food service supervisor. Pero ang trabaho ko ay hindi naman pang supervisor. Mostly, supervisor, kapag may problema, you're the supervisor. But most of the time, you're doing crew work. Hindi ko alam 10 years akong manager sa Mang Inasal, magtitimpla lang ako ng kape. Tapos, ikaw lang tigaharap sa mga customer complainant na makukulit. Pero masaya kasi, sobrang bait ng mga tao dito compared sa Pilipinas. Promise. Especially yung mga senior. Sabi ko, parang kahit i-promote nila akong manager, ayoko na. Siguro stress yung stress ko sa Pilipinas, parang ayoko na ulit-ulitin. That time, wala pa kaming bahay. So, parang sa akin, kahit i-promote nila ako, ayoko. Lumipat nga ako ng McDonald's, mas mataas ang sahod ko doon. Tapos, after 3 months, ako ay pre-promote na department manager. Hindi ko alam, ayoko pa talaga humawak ng responsibilidad noon. Nag-quit ako. Ang sabi ko ay, ayoko maging supervisor. Gusto ko, yung shift manager. O kaya naman sabi ko, magpa-part-time na lang ako. Magpa-part-time, huwag lang nila mag-promote. Nagtampo sa akin, tinanggal ba naman ako? Sabi ba sa akin ng HR ay wag na daw ako pumasok bukas. Di afternoon, nag-apply ako EI. So meron akong 2 months, nakapag-aral tuloy ako. O, di ba? Nag-rest day lang ako noon. Tapos, nung nag-rest day ako, nag-isip-isip ako. Sabi ko, pwede ba ako mag-decide? Pagbalik ko na lang ng rest day, sabi ko. Kasi sabi ko, yung time na yun, pag naging department manager ako, papasok na ako ng Sunday. Ang Sunday sa akin ay para sa pagsamba. Sabi ko, conflict na yun. Ayokong pumasok ng Sunday. Kaya sabi ko, ayokong tanggapin yung offer nila. Nagtampo pa naman sa akin. Sabi ko naman, huwag na daw akong pumasok ng Lunes. Lunes, wala na akong trabaho. Yak
Naiyak ako syempre. Tapos, in-apply ko na lang yun ng AI. Nag-aral na lang ako. Ganon ang buhay dito. Tapos, ayoko pa rin nun. Pero, parang time na, sabi ko para, naisip ko yung bayad namin sa rent ng bahay, pwede nang pambayad ng maliit na kondo. Kaso pag bumili ka ba ng bahay, kailangan mataas ang purchasing power mo. Paano tataas purchasing power? Siyempre, dapat mas mataas yung sahod mo. Kasi kukompute nila yon, may stress test. Kaya ba ng sahod mo or sahod ninyong mag-asawa? Yung expenses ng pagbabayad ng mortgage dun sa sahod. Parang kulang yung sahod ko. Kaya ako napilitang maghanap ng medyo mas mataas ng konti dun sa sahod ko sa Tim Hortons. Yun nga, nakapasok ko nga sa QA. Tapos, may bahay na. Hindi ko lang, may mga strata pa pala, may mga insurance pa pala. So, yung budget ko na naman, kulang na naman. Kaya naghanap ako ng ibang trabaho. Tapos ngayon na naman, parang wala akong pang bakasyon, sabi ko. So, nag-apply ulit ako ng bagong trabaho. Pero akala nyo ba madaling lumipat ng trabaho dito sa kanan? Mahirap pa. Kaya, yan. Tapos during the interview, pag tinanong ka, why we should hire you? Di ba? You have to prove yourself. May last question yun. Ang last question sa'yo ay do you have any question? Di, tirahin mo lang why I should choose your company. Makabawi ka man lang ba? But dapat improve din nila. Bakit kailangan mong tanggapin yung offer nila? Medyo confident yung na yun. Kasi required dito na pag tinanong ka ng do you have any question, say something. Pero alam mo, effective yung tanong na pag during the interview, pag pinahirapan ako kung ano yung tanong na pinahirapan ako, binabalik ko sa kanila yung tanong. Pero consistent kong question is sa kanila yung what makes you stay? Parang sa kanila mismo, sa company, what makes them say, bakit stay? Bakit nandun pa sila sa company nila? So, in that question, malalaman ko kung ano yung mga, freebies, mga perks, ganon. Makikita mo, mararamdaman yung culture nila. Pero minsan sasagot sila na napaka-honest sa question. Yeah, sasabihin sa akin yung last time, yeah, you're correct. You're surviving. You just need to survive. And yeah, you're right. You should know what are your whys. You should have a deep why. Di ba? Naka-resback ka. So, yun lang for now. So, yun. Huwag kang matakot mag-apply ng ibang trabaho. Pero huwag ka muna mag-resign hanggat wala kang job offer. Hanggat hindi ka nakapirma ng kontrata. Pag nakapirma ang kontrata, pass mo ng resignation. Okay? So, see you next time. Thank you. Bye for now.